Hello guys! Ayan, good morning! Nagbabalik ang inyong lingkod, Rick Borromeo. Today is Friday, January 24th. Coding tayo kahapon, no? Webes, ayan. So today is technically the second day ng ating 13-day challenge, no? Sa recap, yung ating gross income kahapon, 2,141 to be exact. And kumonsumo tayo ng 1,020 pesos, no, na gasolina. And then syempre bumili tayong 20 pesos na kwek-kwek. That leaves us 1,101 pesos as net income yung ating first day. Ayan, so like I said, it was a slow day nung nagsimula tayo. It is a challenge definitely, kasi it doesn't make any sense naman to challenge ourselves and then madali lang siyang gawin, no? Ayan, so ganun yung nangyari ng ating day 1. As a quick recap, ayan, so nagmamadali ang lahat. Ayan, so time check pala, no? 8:43. So medyo hindi tayo nakalabas agad. Target sana natin mga 7, pero medyo marami tayong ginawa. Ayan, marami tayong ginawa na morning pa lang. So, tanghali pa to. But, it's fine. Sa ngayon, wala pa tayong masyadong nakikitang booking. Tingnan natin sa... But here sa Transportify, medyo malayo. As usual naman, lagi naman ganon. Anong meron sa atin today? Ayan, aside from the second day, may nagre-request sa atin ng review ng Toyota Light Ace panel van na ating subscriber, isa sa mga subscribers natin. And then previously, meron din nag-request ng walk around. Ayan, may nagtatanong din kung anong mga future plans natin for upgrades. So didiscuss natin lahat yan while waiting ng booking. Ayan, so meron din nagtanong sa atin, no? Isa-isahin natin yan lahat. Sorry kung di ko na mabanggit yung inyong mga usernames. Hirap mag-memorize and I need to focus here sa daan. Ayan, I do apologize. So may isa rin subscriber na nagtatanong bakit natin pinili si Light Ace compared to other vehicles like Suzuki Carry and yung Harabas. Ayan, so those are all good requests and questions. So iisa-isahin natin yan as best as we can, despite the fact na tayo ay may challenge na ginagawa, no? So okay lang yan. I mean, kung wala naman tayong booking, why not? Ngayon, maghahanap tayo ng magandang place for us to find a booking, you know, turn off our engine, do a walk around, and answer all of the questions na na-receive natin. Ayan, so hanap tayo. Meron tayo dito favorite fuel station yan tayo lagi nagpapagas. So park lang tayo saglit if they will allow us. Ayan guys, so habang naghahanap tayo ng place to stop and find the booking and magkaroon ng walk around tour and review, nakakuha tayo ng booking this is dito sa malapit kung saan tayo naroroon ngayon. So Rodriguez Rizal to, going to Binangonan. Ayan, so for 1,000 pesos. Ayan siya. So pick upin lang natin. We are 16 minutes away, 5.8 kilometers. Ayan, so pick upin lang natin. And then probably we'll do a walk around tour kapag downtime, siguro during lunch na lang. Ayan, but for now, syempre unahin natin to, priority natin ang clients. Yan ang ating income. Di po tayo mukhang pera, marami lang tayong bayarin. Ayan. Ayan guys, so na-pick up na natin yung ating unang booking. This is from Rodriguez Rizal going to Binangonan Rizal, 600 kg category. Ayan, pero 200 lang talaga technically yung bigat niya. And this is for 1,000 pesos sarado. Ayan, so ito yung mga pinick up natin.
tawag nila dyan ay triangle. Yan, parang hollow blocks na ginagamit for wall design, ayan, ng mga bahay or warehouses. Ayan, so 100 meters. Turn left. ayan, bulky lang siya, pero magaan. Ayan, so inallow din tayo ni client, no, na magsabay ng potential booking as long as hindi daw madudurog, no, or madadamage yung product nila, which is great. And na-appreciate ko yung mga personnel nila dito. Super professional sila, and iningatan nila yung paglo-load to the point na hinarangan pa nila ng sako yung mga trimmings natin, yung mga sides, kahit di naman natin ni-request yun. So parang sila pa yung nangihinayang, no, dun sa sasakyan, which is I appreciate pagka ganyan talaga yung ating mga nakakasalamuha. Ayan, more blessings to come and more power to you guys. Ayan, so as usual, waste sa kaliwang phone, yan yung papunta natin. And then itong sa kanan, yan yung ating paghanap ng queue sa Lalamove, kasi medyo malabo naman yung Transportify dito. Ayan. Sa area na to, so focus lang tayo, chill ride lang as usual, chill driving. So medyo malubak sa area na to, sa bandang Rodriguez, and kailangan nating maging maingat, ayan, for the sake of our goods na dala natin and for the sake of our vehicle, of course. Ayan, so balitaan ko kayo, sana may mahanap tayong pa Binangonan or Kainta-Taytay Angono na along the way para masaya. Masaya ang ating day 2. Ayan, gigil tayong bumawi today kasi yun, on day 1 nakakuha tayo ng unang booking, no? Time check pala, 9:23. Ayan, tayo ay nasa kalsada na tayo, ready to drop off na. So maganda simula natin. Ayan, so naka-easy tayo kasi although amoy semento ng konti, tolerable siya, hindi siya nakakahilo for me. Wala rin siya alikabok masyado, so hindi nagsisirculate yung alikabok. Pero kapag bila tayo nakaharamdam ng senyales na may alikabok, we have to stop the AC. Ayan, so chill lang. Sige guys, focus muna tayo sa daan. Ang daldal ko na naman. Ayan. And guys, so since malayo-layo ating biyahe, mga 2 oras, and wala pa tayong nahanap na another booking na pwedeng isabay, titake ko na yung opportunity na to para dumaldal. Joke lang, para sumagot ng mga katanungan. So oops. Ayan, so may isa tayong subscriber. Actually marami sila ang constant na tanong lagi, bakit Toyota Light Ace? And bakit 600 kg? If konting dagdag na lang, nasa 1000 kg category na tayo, no? Ayan. And mas malaki yung rates doon, mas malaki yung capacity mo. All of those are valid reasons why I should actually be going to 1000 kg. Ayan, so number 1 reason kasi bakit tayo nag Toyota Light Ace is because number 1, it's Toyota. Okay, so I'm a Ford car owner. Although tayo ay mapalad, no, na hindi tayo sirain yung Ford EcoSport natin. Never tayo binigyan niya ng sakit ng ulo ilang taon na natin yung pagmamayari, and wala talaga. As in, walang repairs and all. Sana wag ma-jinx. Ayan. So, but familiar tayo, no, sa mga nangyayari sa karamihan ng ibang brands kung saan sila ay nagkakaroon ng mga issues, and kapag nangailangan sila ng spare parts, either mahirap hanapin yung spare parts or super mahal. Ayan. So I'm not sure if familiar kayo dun sa commercial ng Toyota sa US, no? Baka napanood nyo sa YouTube or anywhere else. Yung isang commercial ng Toyota kung saan may isang magandang babae. Actually, aswang siya, or monster or vampire, I forgot.
pero nagpapanggap siya isang magandang babae. So meron siyang sasakyan Toyota na kunyari nasiraan siya. So yun yung kanyang modus para huminto yung mga mabibiktima niya para makain niya, no? Pero yung isang driver nakita niya, teka, Toyota to bakit to sira? So it's a trap, no? So hindi sila huminto. And then nung hindi sila huminto, biglang nagpakita ng totoong anyo yung aswang, technically yung monster. And ayun nga, so parang nagalit siya na hindi niya naisahan yung tao dahil lang na-realize niya na Toyota yung gamit and they never break down. Ayun siya. So reliability ng sasakyan, number 1. Yung reliability ng service ng Toyota, number 2. And then syempre yung availability and affordability ng spare parts ng Toyota. Ayan, so that's number 3. So reason number 1, which is why Toyota Light Ace, no? It's because of the Toyota badge. Ayan, and so ano pa ba? Isa sa reason, importante itong pangalawa rin. It's as important as the number 1. Kasi kami ni Mrs. nga, gaya na na-explain ko, gusto lang muna namin pasukin tong industriyang ito sa less capital and less regulatory requirement as possible. Kasi ang hirap magsimula agad ng ang laki na ng i-release mong kapital, and marami ka pang dapat asikasuing papeles, no? Sure, siya 300 and other brands nag-offer sila ng mga no down payment, low down payment. So technically mababa naman talaga yung i-release mong capital sa simula, but still yung regulatory requirements, hindi pa tayo ready dyan na sumalang agad-agad, no? Dahil nga we're still testing this. Worst comes to worst, guys, kung nakuha na namin yung 110,000 namin pabalik and na-realize namin hindi pala maganda yung negosyo na to, nakuha na namin yung 110,000. Lahat naman ng ginagastos natin dito, yung monthly amortization, yung ating maintenance, is lahat naman nanggagaling sa kinikita natin. Hindi naman nilalabas yan sa mga bulsa namin ni Mrs., no? So okay lang. So imagine this, 14,000 lang to per month. And si L300 is around 22 to 24, not sure, mga ganon. So yun siya. So kung papipiliin ako ng ibang car brands and then same category, 600 kg, I will still stick with the Toyota Light Ace panel van, kasi si FX 950 yung ano yan, ang category niya. Not sure kung paano yung ginagawa ng FX variant owners, kung paano nila napapasok sa Lalamove, kasi wala talaga siya sa list dun sa app kapag nag-register ka. So I think you have to visit yung Lalamove office, and kapag ganun, not sure kung saan sila nilalagay, 600 or 1K na. Kung sa 1K category, medyo lugi, no? Because you're 50 kg short Ang maximum capacity ng FX variant na Light Ace ay 950 lang. Ito 600 yung category niya, pero ang max capacity nito ay 750 kg. So we're 150 kg higher pa dun sa ating technical na category. So kaya, no? So dun ako, mas pabor ako dun. And kaya nag Light Ace tayo, and kaya natin napili yung panel van variant. Ayan. So ayan, pagka ganyan, guys, giveaway, pero ingat din sa biglang liko. So chinek naman natin yung ating side mirror and clear siya. So it was a split second decision, no? So yan. Anyways, mabalik tayo. So yun yung number 2 reason, no? Ayaw pa natin, hindi pa tayo ready na sumabak sa mga LTFRB franchising requirements na required sa mga 1,000 pataas, no? Linawin ko lang, mga 800 kg pababa, hindi yan required. Hindi tayo nare-require ng LTFRB to have a franchise. Kapag na-require tayo, syempre susunod tayo. Batas yan Ba't tayo hindi susunod? Nakita nyo naman, masunurin naman tayo sa batas trapiko. So ganun din sa requirements kapag required na, no? Kapag hindi, why get one? So ayan, so nakakita na ba tayo ng sedan na may LTFRB franchise? Wala, di ba? So hindi tayo required, basta 1,000 pataas, ayan, required yan. Okay, so yun, so bakit Toyota Light Ace? So number 1, recap, Toyota brand, yung reliability na dala ng Toyota brand.
And ano pa ba, number 2, ayaw pa natin nung mga ganyang prangkisa, mga regulatory requirements and expenses. Syempre may kalakip na gastos yan, no? Ano pa ba? Ayun, so makaka-start tayo agad. Yun yung number 3. Kapag nag Toyota Light Ace tayo, nag 600 kg tayo, no? Kasi kapag hindi, ba't ka bubiyahe kung L300 ka, 1,000 kg ka nang wala kang prangkisa? So that makes you an illegal operator, no? So yun, we don't wanna wait. We want to, because we're testing still itong ginagawa natin, we're still testing the market. And marami pa tayong ideas na pwede natin gawin sa sasakyan na to within still the logistics industry. If ever hindi talaga kayanin ng Lalamove or Transportify, kung talagang ito ay pagod lamang and waste of time and energy, no? But so far we're still good with this. Pero may mga tinatrabaho kami ni Mrs. Behind the scenes na kapag nandyan na, tsaka natin i-share. Syempre ba't naman natin i-share nang wala pa? Ayan. So etong sasakyan na to, it gives us room. Yun yung number 3 reason, no? It gives us lots of room financially din. And yun nga, gaya kung kung di talaga Lalamove and Transportify yung magandang ruta para dito sa ating logistics business, then 14,000 is not that expensive naman, no? Kaya naman niyang punan sa ibang sources ng income habang fini-figure out natin yung ating next move. So yan. So yun yung number 3 reason. Kapag nagbabayad ka na ng 20,000 plus, 22, 25k per month, kahit sabi mo low down payment, ang hirap din ang hirap din. Ngayon, if you will watch other Lalamove drivers na nagva-vlog ng kanilang experience, magkano ba yung inuuwi nila kapag hindi bare months? You'll see reports na 1.5 per day during low days, no? You'll see reports na 1.6, 1.7. So di naman nalalayo masyado sa atin. Sure na yung day 1 natin is 1,000, but that is because of the fact na nagkaroon tayo ng time waster. Maraming nawala sa atin sa unang booking natin na in the end is na-cancel lang. So malaking crucial yung ganong mga moments kasi naapektuhan yung income natin. Yun. So number 3 reason is yun nga, yung meron kaming konting leeway, konting space financially to change our strategies, no? Ayan siya. So ano pa bang reason? Isip pa akong iba, pero yun lang yung top 3 reasons and top 3 na crucial talagang dahilan bakit Toyota Light Ace yung ating pinili, and bakit 600 kg, and bakit panel van variant. So yun, sana nakatulong yung insights na yun, kung paano kami mag-isip ni Mrs., kung paano kami mag-plano, mag-strategize, mag-reason. Ayan, so sana nakatulong. Sorry sir. Ayan guys, so since nandito naman tayo sa loob ng sasakyan, naghahanap pa naman tayo ng makakasabay na booking. So simulan na natin yung ating review ng Toyota Light Ace Panel Van 2025 model. Sa interior muna. Ayan. So mga advantages muna or mga bagay na gusto ko, no? Things I like is number 1, yung cargo space. Look at this. Talagang walang upuan tong panel van variant. For sure may mga butas yan, may mga provision yan sa bed, pero pagka kumuha ka nito, wala ka talagang makukuha. Walang kasamang upuan. So that gives this vehicle a lot of space, pati hindi lang horizontally, pati vertically. So mataas yan. And then connected sa kanyang storage capacity is yung payload capacity niya. Yung bigat naman is up to 750 kilograms. So imagine that, 600 lang yung ating official category, pero we are 150 kilogram over yung talagang max capacity nitong panel van variant. Kasi si FX type variant is 950 yung max niya So I'm not sure kung sa Lalamove and Transportify kung si FX variant ba ay naka 600 kg or naka 1000 kg.
So kung 600 then good kasi mas marami ka pang capacity, no, na max. If 1,000 then not that good because technically kulang ka ng 50 kilograms. So kapag sinagad ka ng client mo to 1,000, mahirapan yung sasakyan mo. Ayun, so again, storage space, payload capacity, ayan mga nagustuhan ko. Safety features naman, meron tong dalawang airbags, isa sa akin, sa driver, ayan, and then isa dun sa passenger. So safe na, may safety feature siya kahit commercial vehicle lang. Another thing that I like sa safety features is yung traction control niya. So may traction control to, which is good kasi makakapag mga maneuver, emergency maneuvers, mga inawasan mong potholes, pedestrians and other motorists, na hindi ka nagwo-worry, no, na ikaw ay mawawala ng control and ma-overturn yung sasakyan mo. Nakakatulong din to kapag basa ang kalsada. Ayan, so for a vehicle na mayroong price tag na 695,000 pesos for a commercial vehicle, this is actually a surprise feature to see, no, dito sa Light Ace. Ano pa ba? Air conditioning is cold. Sure, bago siya, but we ask other owners ng iba't ibang model ng Light Ace nung mga 2004, 2020, 2024, 2023, and malamig pa rin yung kanilang air conditioning according to them. So that's a good plus. Ano pa ba nagustuhan ko sa kanya? Huwag na natin discuss yung mga freebies dahil hindi yan consistent depending yan sa dealership. So wag na nating isama yun. So yun lang naman yung mga napansin kong mga advantages. Ito, power steering din siya, which helps a lot lalo na kapag mabigat na yung kargada. Yung kanyang 1.5 liter engine is actually masarap siyang i-drive eh. Magaan siya in a sense kasi light yung materials na ginamit ni Toyota rito. Ayan, medyo checkmate tayo. So magaan siya talagang dalhin. Ngayon kapag may kargada na, actually dun mas nagpo-perform tong sasakyan na to, lalo kapag pataas. Kahit marami tayong kargada, dun siya mas lumalakas yung hatak. Ayan, so gusto ko talaga yun sa kanya. And then itong positioning ng gear stick na nasa dashboard is actually ergonomically good for me, no? Parang ang natural niya versus sa nandito siya sa typical position niya sa most vehicles, no? So yun siya, yun yung mga nagustuhan ko sa kanya. Ano pa ba? Sa interior niya parang yun lang so far. Ayan, so kanina pinag-usapan natin yung mga advantages. Ngayon naman mga things that I don't like, no? So kung kanina masaya tayo sa performance ng engine, hindi tayo masaya sa performance ng Toyota para sa model na to when it comes to heat shielding. Kasi most naman ng mga gantong style ng sasakyan is nasa ilalim naman talaga yung engine, no? Directly below the driver, beneath the driver. So talagang dito nararamdaman ko yung init, no? Although malamig yung AC sa upper body, okay yan. Pagdating dito sa lower body ko, talagang fried egg, ano? Naging rated PG na tayo, ayan. So mainit talaga siya banda dun. So yun, so bili kayo ng mga cooling pads, mga gel pads, heat shield, cushion para sa upuan nyo na driver. Ayan, so dito naman sa passenger, walang problema, walang kainit-init. Yun, so yun yung number one disadvantage for me. Ano pa ba? Actually yung clutch niya is gusto ko na mataas yung clutch niya. For some reason, sanay tayo sa mababa, pero nagustuhan ko yung clutch nitong Toyota Light Ace, yung taas niya. So yung bite point niya is medyo mataas compared sa most ng sasakyan. Pero for most people, no, this will be a disadvantage. So ilagay na rin natin siya sa disadvantage. In 300 meters. Ayan, so nasa usapang pedal tayo. So Rerouting. You save 5 akala minutes ko may via bumangga 59, sa atin. not once Ayan, long so highway and Tupelo and avoid usapang traffic building up on the pedal, route.
Brake pedals nito, okay naman siya, smooth and all, but ang tagal niya kumapit. Sanay ako sa EcoSport, ganun din naman si EcoSport. Malalim din yung kanyang brake pedal, no? In short, matagal kumapit yung brakes, lalo na kapag meron kang kargada at puno ka. So kung di ka sanay sa ganun, medyo papawisan ka ng konti, no, sa kaba. So you have to adjust your brake points. Ayan, so kung dati sanay ka na nagbe-brake close to the vehicle in front of you, you should adjust it. I'm telling you right now, lalo na kapag may dala ka, kasi matagal nga siyang mag-take effect. Ayan, so ano pa ba? Disadvantages or things that I don't like. Ito, manual yung kanyang windows, no? So kapag magtatanong tayo ng direction or may tayong kausapin at natapat na nasa right side natin siya, tatanggalin mo pa yung seatbelt mo, ikot-ikot mo pa yung bintana, just for you to talk to them. So hindi yun masyadong favorable for me. Ayan, hindi ko yun gusto. Turn left on South Agueda. Kasi it puts me in danger, pati yung mga ibang pedestrian and vehicles and properties. Kasi nga kailangan ko pa alisin yung yung seatbelt ko. Kailangan ko pang ilagay sa neutral. Turn right on Jasper. Mag handbrake para lang mabuksan yun. So ano pa ba? Syempre obviously yung side mirrors is manual yan, di mo rin yan ma-access dito sa loob. So isa yun sa mga hindi ko masyadong gusto. But minsan mo lang din naman yan i-adjust. Hindi naman kailangan adjust, no? Lalo na itong style ng side mirror natin ay pataas, hindi pa palapad. So marami ka na nakikitang angles, kahit sa mismong pavement kaya mo nang makita, kahit manual setting lang to. Ayan. Ano pa ba? Wala tong tachometer, hindi ko makita yung RPM ko. So paano ako nag-shift? Nag-shift ako gamit lang yung pandinig, tsaka yung feel nung sasakyan, no, nung engine. So hindi ko na na-check kung ilang RPM na ako and all. So yun siya, yun yung isa sa disadvantage. Isa pang disadvantage for me is kapag ako ay nagpapagas, dahil disusi ang ating yung pintuan ng ating gas tank. So ayoko na maiabot lang yung susi sa fuel attendant, basta-basta, nasa loob ka ng sasakyan. So kailangan ko pang bumaba talaga. So isa yon sa disadvantage. Mamaya papakita ko sa inyo yon kapag nasa exterior na tayo, no? Exterior part nung sasakyan. Sige, pipilit pa talaga ni sir. Ayan, good luck. Anyways, ano pa ba? Disadvantage, actually yun lang yung mga napansin kong disadvantage sa interior part ng sasakyan na ito. So the rest are good, the rest are tolerable, manageable naman siya. This is a commercial vehicle, not a personal one. It's not a premium car per se. So wala rin to syempre, obviously, parking sensors, back cameras, mga ganon, mga blind spot warning indicators sa side mirror. Wala yung mga ganyan. Ayan. But yun nga, hindi mo naman kailangan yun. I mean, this is a commercial vehicle, and kung sanay ka naman sa mga old school cars gaya ko na natutong mag-drive mag-isa sa isang 1993 Toyota Corolla Big Body, those features hindi mo yun mamimiss. Ayan, kahit naman yung EcoSport ko, kahit may parking sensor, may back camera, sariling mata ko pa rin yung ginagamit ko talaga. Ayan, so yun yung mga pros and cons. Ayan guys, so malapit na tayo dito sa Binangonan drop-off natin. We are 5.3 kilometers away, and nakakuha na tayo ng ating booking pabalik, no? This is Cardona Rizal going to Bahay Toro, but technically pag chinek mo yung address ng Cardona, Binangonan pa rin siya. Siguro malapit lang kasi sa Cardona, kaya ganoon.
So this one is for 871 pesos. So 600 kilogram ulit category niya. Mga wood props daw. Ayan. So kasya naman daw sa Light Ace. Ayan. So drop off lang natin itong ating unang booking, and then we'll go straight to our second booking for pickup. If kasya pa, then we'll wait a few minutes and book another one while we are eating lunch, no? Ayan. And guys, so nandito na tayo sa The Site Food Park and Lifestyle. Ayan. So dito yung drop off ng ating unang booking, no? Ayan. So medyo matagal din tayong nag-travel because of the traffic. And syempre naghintay-hintay din tayong konti para sa kasabay, pero wala tayong nakuha. Good thing is may nakuha na kagad tayo pabalik. Ayan. So hintayin lang natin yung magda-drop off. So ayan yung ating cargo. Intact naman. And guys, so na-drop off na natin yung ating first booking. Ngayon papunta na tayo sa ating second booking, no? So ngayong araw, napansin ko napadpad talaga tayo sa bandang area na to. And okay naman na meron tayong booking palabas ng Rizal. Ayan. So yun nga, tignan natin kung anong itsura ng ating cargo for the second booking. Empty space na tayo ulit. So kapag kaya nating mag double book, of course, why not, right? I mean, who wouldn't want that? So after natin ma-pick up, tayo ay magpapahinga muna saglit. Nagsabi na tayo sa client na pipick upin lang natin, but we're going to do a stopover, no, para din mananghalian sana. Ayan, kasi tayo gutom na. Ayan, so okay naman sa kanila. So we'll do that. So magkakaroon din tayo ng time para maghanap pa ng booking sa malapit. Ayan. So alright, so puntahan na muna natin. Okay. And guys, so na-pick up na natin, no? So para siyang stand ng mga products na mala sorbetes yung design, yung mga dirty ice cream cart. Ayan, so ayan, masikipan tayo ulit, pero carry naman. Ayan, so labas na tayo. Ayan. Alright. So yan, kinausap ko rin sila. So yun nga, aware naman ang lahat. So ako ay chichibog lang, maghanap lang tayo, no? Labas lang tayo sa Kabiasnan, para mas malapit tayo, just in case may mahanap pa tayong booking. Ayan. So time check, 12:53 na, and hindi pa tayo kumakain. Ayan. So yun, hanap muna tayo ng magandang pwesto to eat and find a booking na kayang isabay, kasi ang luwag pa ng likod. And sinet up nila ng ganoon para nga may maisabay pa tayo. Ayan. Sige guys. Yan guys, so nandito na tayo ngayon sa gilid ng ano ba to? Binangonan Diversion Road sa highway yan. So nandito tayo sa ilalim ng puno. Nandito tayo sa Gabal. So you can see, maluwag. Ayan. And kakain muna tayo. So adobo pa rin ang ating ulam guys, ha. Ayan, pero hanggang ngayon na lang tong adobo na to. Ayan, so alam naman ng client na tayo magtatabit kakain and maghahanap ng booking, kaya maluwag pa dun eh. Ayun, so kain muna tayo mabilis. Ayun guys, so tapos na tayong kumain, mabilis lang. And tayo ay ready nang umalis. Wala tayong lahat na booking, mga 5 minutes lang naman tayong kumain. As you can see, ano siya, vacant yung queue. Ayan. So actually sa exterior wala naman masyado, no? Masyadong feature nga itong si Light Ace, except pakita ko sa inyo, ha. Ayan, so dalawa yung side doors niya, kaya maluwag, kaya ano siya, maraming entrance and exit points yung mga cargo. So kung napuno niya na dyan and kasya naman dito yung second or first booking nyo, pwede nyo padaanin sa magkabila. Kapag yung street or yung lugar na pinag-drop offan nyo ay alanganin yung pwesto, bubuksan nyo lang yung kabilang, hindi nyo kailangan magmaniobra pa.
Ayan, so yan yung mga isa sa advantages ng ating sasakyan. Ayan. Ayan, so kala ko gas-gas, kinabahan ako. Ayan, so okay naman. Ayan, so medyo madumi na yung sasakyan natin. Pero yan o, maluwag pa siya. And tatlo nga technically yung pintuan niya. So yun lang naman yung nag-iisang gusto ko sa kanya. The wheels are basic. Yung kanyang mags doesn't matter. This is a cargo vehicle, commercial vehicle. So yun lang naman siya. And yun nga, gayang kaluwag yung cargo space. Ayan. Ayan, so wala nga tayong nakuha na booking here. So pabalik na tayo ng bandang Angono, Taytay, Cainta. Ayan. So papunta to ng Quezon City, Bahay Toro area. Ayan. So yun na nga, yung ating interior and exterior review. So like I said, wala naman masyadong feature sa exterior side ng sasakyan na ito. The lights are basic, everything is basic. Sa interior yung mahalaga. So dahil nandun syempre yung driver, yung cargo, yung passenger, ayan, kaya ganyan. Yun lang yung technically very quick review natin sa ating Light Ace panel van. And kung ikaw ay yung tipo ng driver na naghahanap ng marami pang features, or you want to also enter the TNVS sector, gusto mong mag-transport ng passengers, this is not the vehicle for you, no? But if your sole focus is talagang cargo and goods, you don't wanna travel or transport people or passenger around, this gives you definitely value for your money, no? So mga reasons na nabanggit natin kanina. So ayan na nga. So yun yung ating super quick review ng ating Toyota Light Ace panel van. Ayan, so naging car reviewer na rin tayo, no? So pagdating naman sa upgrades, meron din tayong isang subscriber asking about our plans for upgrades and kung ano-ano yung mga plans na yun. To be honest, we already did yung ating mga upgrade plans, no? So yung upgrade na tinutukoy ko is more on the security side of things. Itong ating 70 my tawag yan, dash cam na front and rear. So nandun yung rear. And ano pa ba, yung ating cargo liner, no? Although may kasama ng matting for free yung sa Toyota Bacoor, tayo ay bumili pa rin sa Shopee, no? ng manipis na cargo liner. Bakit? Una sa lahat, di natin alam na pati yung sa cargo area is may free matting. Akala natin dito lang sa driver and passenger side. Yun yung totoong reason. And then napaganda lang kasi medyo kumapal. So pinapatungan pa rin natin yun ng karton para talagang solid na solid yung ating cargo bed, no? Talagang ano siya, solid na may cushion. Ayan, kasi minsan solid yung mga kinakarga natin, gaya kanina mga hollow blocks. So yun, protected yung ating bed, cargo bed. Ayan, yung cargo liner natin. So ano pa bang features? Well, ito yung mga phone stands or mounts natin. Yan, kailangan natin yan para hindi tayo lumilihis na ng mata sa daan. Hands free na tayo. Meron naman tayo ditong power outlet. Pinagsasalitan ko na lang ng charge yung mga phones. Kung may upgrade ako sa power outlet, siguro yung pamparami lang ng USB port and fast charging feature. Yun lang naman. Ano pa ba? Yeah, yun lang. Wala naman masyadong kailangan gawin. Again, this is a commercial vehicle and wala naman masyadong dapat nang gawin dito except yung security and comfort ng driver and passenger.
ng cargo and goods na yung paglalagyan, and syempre yung mismo sasakyan, no? So ayan, yun lang yung aking sagot doon sa katanungan na yun about upgrades and future plans dito sa sasakyan. Ayan guys, so nakahanap tayo ng ating third booking for today. Ayan, and ito ay papuntang Project 7, no? So from Bagong Bayan. Ayan, so pick upin na natin. We are sorry, not here, narito. Ayan, we are 19 minutes away. Ayan, so sabi ni Lalamove here, 3 kilometers away, pero pagdating sa Waze it's 4.4. so it happens, no? Kaya pag nag-update ako sa inyo kung gaano kalayo yung ating pick up point, ito ay binabase ko sa Waze at hindi sa Lalamove kasi inaccurate sila. Ayan, so 18 minutes, and malapit lang to sa ating pagbabaksakan doon ng ating second order. Yan, so right now may gusto naman tayong i-experiment, no, for this day, which is yung mahit yung ating temporary financial goal, and also i-minimize yung ating fuel cost, no? Meaning to say, babawasan natin yung oras natin sa kalsada and titingnan natin kung magkano yung may uuwi natin. Can we do it, no? Can we still hit the 13-day challenge kung ganun yung magiging natin strategiya? Kasi right now matagal tayo sa kalsada simply because we're actually on standby sa isang lugar with engine off, and para lang talaga maghanap ng booking. And since gabi na nga, bibihira yung booking na papunta sa area natin, yung medyo malapit sa atin, syempre. So kaya madalas tayong ginagabi. So babaguhin natin yung strategy, no? So ngayong araw hindi naman tayo ganun kaaga lumabas, mga 8:30, but tomorrow we will try na lumabas ng around 7 or 6 and see kung makakarami tayo, kung mahit pa rin natin yung 6 deliveries, and kung makakauwi tayo ng mas maaga, no? Instead of going out late and then going home late as well. So madalas yung pa yung nangyayari yung cost natin ng fuel inefficiency is yung ating inability to efficiently plan our route. So yun yung gagawin natin ngayon. Itong araw na to is just a test, no? Kapag meron na ba tayong 3 to 4 bookings, kung may mahanap na tayo ng booking along our way home ng maaga pa, can we actually hit a decent amount of money? Kapag kasi yes, ibig sabihin our next theory na maagang umalis and maagang umuwi might stand a chance, no? Now still hit the 13-day challenge, the goal, pero mas efficient yung ating fuel since mas mag-aaga ka aalis, mas konti yung traffic, mas maaga ka aalis, then ang assumption naturally is mas maaga ka rin makakauwi. Ayan, so that we will see. So yung test natin tomorrow, lahat yan ay nakabase sa sa mangyayari ngayong araw. Ayan, so tignan natin. Ayan guys, so na-pick up na natin yung ating third booking for today. Ayan, so ito ay from Bagong Bayan papuntang Project 7. So parehas lang silang sa area ng drop-off, and 1 kilometer lang yung difference nila sa isa't isa. Ayan, pero unahin natin syempre yung kanina pang pinick up natin. Ayan, so ayan guys, so medyo ma-traffic, hindi lang medyo ma-traffic talaga. And ayan, kapag ganyan ma-traffic and puno rin naman na tayo, hindi na ako syempre nagche-check ng may sasabay dahil dalawa na yung karga natin, para 300, technically isa 600
Yung binook niya, and then the other is only 300. Yan. So kapag gantong mga long distance drives or gantong puno na tayo, ano bang ginagawa natin kapag di na tayo check ng queue? Ayan, so aside from listening to music, tayo ay mahilig magbasa before pa tayo mag logistics business. Since we started doing business sa iba-ibang industriya, mahilig tayo magbasa talaga ng libro. And in fact, bumili tayo ng Kindle Paperwhite. Nakalimutan ko ng version. Ayan, so since tayo yung driver and operator at the same time, wala na tayong chance magbasa, no? So pares kami mahilig magbasa ni Mrs. Pero si Mrs. may ginagawa siya, so nagbabasa na siya habang pinapakinggan niya yung audiobook. Yun yung kanyang learning process, na enjoy niya yun. Kanya-kanya naman tayo. So sinuggest niya na, well, why not listen to audiobooks instead of reading it, since nagda-drive ka, di ba? So yun yung ginawa natin. So yung may-ari ng Kindle, yung both the app and yung actual ebook reader, is Amazon. Ayan, so si Amazon meron din siyang app na Audible. Ayan, so Audible is for ebooks naman. Ayan, so yun yung dinownload natin. And yung unang book na pinurchase natin sa plan natin is yung autobiography ni Henry Ford. Ayan, so si Henry Ford, syempre yung founder ng Mitsubishi. Ayan, joke lang, syempre ng Ford. Ayan, so hindi siya yung pioneer ng paggawa ng sasakyan. So marami siyang marami na una sa kanya gumawa ng sasakyan, iba-ibang forms. And in fact, as early as 19 kopong-kopong meron na ring konsepto ng electric cars, believe it or not. Actually hindi siya unbelievable in a sense na ganoon din naman kasi yung almost timeline na na-discover yung electricity. So syempre kapag na-discover electricity, marami ka ng iba't ibang bagay na maiisip mong paggamitan na as power source of electricity, and one of them is automobiles. Ayan, so yun yung backstory. Noong araw pa talaga may konsepto na ng electric cars. Ngayon si Henry Ford, naniniwala talaga siya sa ICE or yung internal combustion engine, which is yung kung ano yung meron tayo ngayon sa Pilipinas. Majority of the cars here using ICEs. Ayan, so yun yung talagang belief ni Henry Ford na ICEs is still the better engine powertrains for modern cars. Ayan, when we say modern cars, sa panahon niya yun. Ayan, so kaya yun yung talagang pinagtutunan niya ng pansin. Ayan, so backstory lang yan ni Henry Ford. Although naniniwala siya na someday naman electricity can be used to power an automobile, which is what's happening right now in our present age. Noong panahon na yun, naniniwala siya na hindi pa masyado pa maaga, dahil nga proponent siya ng pagbabawas ng timbang sa kanyang mga sasakyan. So Ford cars are known for being light, at least noong unang panahon, no? European cars, yung mga kalaban ni Henry Ford during his time, mga Mercedes-Benz, pabigatan yung mga European cars. So hindi maintindihan yun ni Henry Ford, dahil nga ang belief niya is car should be lightweight. Ayan, so kung wala pa rin naman, sabi ni Henry Ford, na capacity nung araw na mag-hold ng massive electric charges para i-power yung isang sasakyan, kung meron man daw, sabi niya nung panahon na yun, sobrang bigat ng sasakyan mo, which defeats having any power at all, no? So parang papahirapan mo lang yung engine mo, dahil nga ang bigat nung dinadala mo. From yung sasakyan pa lang mismo mabigat na eh, paano pa yung passenger and cargo? So yun yung kanyang belief. Ayan, so pinapakinggan natin yan yung way of entertaining and informing ourselves, kasi naniniwala tayo na constant learning is what makes us competitive, lalo ngayong day and age, mundo ng negosyo. Kailangan hindi ka humihinto mag-aaral. Ayan, so yan yung ginagawa natin. Bigyan natin ng example. Ano bang nito? Ayan. That does not help the fighters. It merely gets them out of our sight. So the foremen have become rather ingenious in devising punishments
that will not take anything away from the man's family and which require no time at all to administer. One point that is absolutely essential to high capacity, as well as to humane production, is a clean, well-lighted, and well-ventilated factory. Ayan, so as you can see, pinag-uusapan yung topic ni Henry Ford dito sa chapter na to is all about factory and production. Kung hindi man si Henry Ford yung pioneer ng paggawa ng sasakyan, isa siya mga pioneers ng mass production ng sasakyan. Ibig sabihin yung maramihan, malawakang paggawa ng sasakyan. So noong unang panahon, nakakagawa yung Ford Motor Company ng 100 cars per day. Unheard of yun nung araw. In fact, natakot yung mga investors niya and mga stakeholders niya na baka paano mo ibibenta yung ganyan karaming sasakyan nung araw. Kasi noong unang panahon na naimbento ang mga sasakyan, ang consumers, hindi sila bibili hanggat hindi napapatunayan ng motor company, ng car company na kaya nila mag-produce ng race cars. Yun din yung hindi maintindihan ni Henry Ford noon. Bakit ganun yung consumers? Hindi naman nila ipang kakarera yung bibili nila. Pero for some reason, ganun talaga yung market nung araw. So yun din yung mapapansin nyo, nag-iiba ang taste and requirements and pananaw ng mga consumers. Ayan, so si Henry Ford yung isa sa mga pioneers ng pagmamass produce ng mga sasakyan. And from 100 cars a day, naging thousands, tens of thousands, naging hundreds of thousands na. Ayan, so yan yung ginagawa natin to entertain ourselves. Ayan, so kung sawa kayo sa music, try audiobooks kung gusto nyo rin matuto. Hindi naman laging kailangan about business Kung ano man yung genre ng books na gusto nyo, pwede rin kayo makinig ng podcast para short form siya and madali siyang i-digest, no? Ngayon, napapansin nyo naman kung gaano nakakaantok yung boses na nagbabasa, no? Hindi si Henry Ford yung nagbasa. Ayan, so nakakaantok talaga. So minsan, nakikinig pa rin tayo music. Ayan. So pinagsasalita natin yung dalawa. Pero ang main priority here is makapag-focus tayo sa daan na yun. And guys, so na-drop off na natin yung pangalawa nating order, no? Time check 4:31. So ito ay nanggaling pa ng Cardona, Rizal, since yung ating unang booking ay galing Binangonan, Rizal. Ayan, sa hindi nakakaalam, pag long distance po, ang commission lang ni Lalamove ay 15%. Ayan, kaya ganun po, kaya kumukuha tayo ng long distance. Unloading na tayo. And guys, so na-drop off na natin yung ating pangatlong order. So yan na, empty na tayo and tatlong bookings na tayo. Ngayon, aray ko. Ayan, so si Waze ay parang naglolo ko. Ayan, so kakanan. Ayan, so ngayon nakakuha tayo ng ating pang-apat na booking, no? From Diliman to Cainta. Ito daw ay papunta ng Philippine Heart Center. Ayan, so ito ay 619 pesos, 600 kg yung category. Alright, so puntahan na natin. So ayan guys, so nakuha na natin yung ating pang-apat na booking, yung kanilang goods. Ayan, iba-iba yan, mga gulay, itlog. Ayan, so ito ay going to Cainta for 619 pesos. Ayan po, ating pang-apat na booking. Ayan, so pagdating natin doon, dadating tayo 6:45. Kung meron tayong makukuha ang booking pabalik, good. So yun, abang-abang lang tayo sa area ng Cainta. And guys, so na-drop off na natin yung ating pang-apat na booking for today. Not sure if nakikita nyo, malamang hindi. So ngayon tayo ay maghahanap na ng next booking. Ayan, so let's go. Yan guys, so nandito tayo ngayon sa may malapit sa Santa Lucia na Cainta. Santa Lucia East Grand Mall ba yun? Ngayon, near Cainta, here in Cainta actually. So mga kalahating oras na tayo rito. Ngayon from pag 8:39 wala pa rin. We're going to start our travel back home. Ayan, and then doon na tayo maghahanap ng booking pa uwi.
kung sakaling meron man. Ayan, so ngayon nakaka 2,355 na tayo sa apat na biyahe, ano. Doon talaga tayo natagalan, yung from Diliman to Cainta. I mean, expected naman yung traffic. I just didn't expect na ganun kadala, ano. Ayan, so kapag may nakuha tayong booking, kasi ngayon wala pa masyado na at least along the way, so yun, abang-abang lang tayo and then we'll see. Ayan guys, so nag-spend tayo ng mga around 1 hour dun sa Cainta, no? Umalis tayo ng 8:30 dun. And ayan, yun isasayo ko sa Light Ace. Wala siyang sound deadening, okay? In short, rinig mo talaga yung usapan ng motor sa gilid mo. Kung rinig mo yung usapan nila, paano pa yung tambucho? Ayan. Anyways, ayan, so mga update ko sa inyo. Ayan, so wala na tayong nakuha dun sa Cainta na suitable sa ating ruta pabalik. So nag-start na tayo na umuwi, and for the first time, ano, tayo makakauwi ng normal na oras. Ayan. But ayan, so mag-experiment tayo ulit. So kung mapapansin nyo, mahilig tayo mag-experiment, no? Kasi itong unang buwan na ito, i-google natin to sa experimentation. Ayan, kasi isa sa nagpapastagnant ay nagpapadecline sa isang tao, organization, or kumpanya ay kapag ikaw ay close-minded or fixed mindset ka na, yung porket gumagana na yun, or nakaugalian na, feeling mo yun na yung right method. Ayan, anyways, so bukas subukan natin lumabas na maaga, siguro mga bandang 7. Ayan, para makarami tayo agad, para before lunch sana nakakaano na tayo, mga 64 bookings. Ayan. Hindi, seryoso kasi siguro mga nakakadalawa o 3 na tayo niyan before lunch sana, no? And then isa pang babaguhin natin, or I mean i-experiment natin, is yung lalabas na yung garahe, but we will stay around the area kung saan tayo malapit, para hindi tayo alis doon nang wala tayong nakukuhang booking, no? Para talagang super efficient. Susulitin natin yung ating gasolina, kasi nagtaas na naman ng gasolina kaya kailangan natin mas maging efficient. Ayan, and then syempre, nandyan pa rin yung double booking, pero as long as along the way hindi naman masyadong matagal maghihintay yung kliyente, why not chalk nut, diba? Ayan, so hindi na yan maaalis, so lagi na yan kasama sa ating routine. Pero yun, yung maaga tayong aalis with the assumption na maaga rin tayo makakabalik, and maiwasan natin yung rush hour traffic, which is yun yung killer ng ating efficiency and productivity. Kasi kanina okay yung first 3 natin and then dun tayo nawala sa yung ating last booking, kasi talaga na-stuck tayo sa traffic. Ayun, anyway, so yun yung gagawin natin, experimentation bukas. So buti maaga tayo makakauwi, mga 9:40 nandiyan tayo. Ayan, makapahinga tayo maaga. Ayan, so yun yung ating plano bukas. Ayan guys, so tapos na tayong magpa-fuel, and ang ating kinita, ayan po, gross ngayong araw sa apat na biyahe ay 2,355. Ano po, ayan, so nakuha nating tip ngayon ay 2. Ayan. Huwag natin isama yun. So 2,355. Ayan, so nung day 1 natin, naka5 biyahe tayo, pero naka 2,101 lang tayo, and ang neto na naiuwi natin ay 1,101 pesos. Ayan.
So ito, 4 na biyahe, pero 2,355. So lamang siya ng mga mahigit 200 pesos, no? Okay. Ayan, so labas natin yung calculator natin kasi lagi tayong sablay sa math eh. So kumita tayo ng excuse me po, 2,355. Ayan. And ang ating balik full tank na gasolina ay 1,037. Ayan po. So full tank po tayo. Pag nagpapa-full tank po tayo, yung sagad po talaga, yung nakikita nyo na siya sa dun sa kung saan man sinushoot yung yung baril dun ng ng gas yun. Hindi ko na itawag. Ayan. So nakikita nyo siya doon. So ganun lagi kasi para may visual measurement ako. Alam ko talaga na okay, so ganito ako natapos kahapon, ganito rin ako matatapos ngayon. So ganun siya. Kaya ang daling estimate nung gas. Ayan. Anyways, 1,037 yung ating konsumo. So kumita tayo ngayon ng 1,318. Sama mo na pala yung dos. So 1,320. Buti na lang may nagtip ng dos. Sumakto tayo ngayon. 1,320 po ang ating neto sa 4 na biyahe. Ano po, ang goal nito is syempre challenge yung sarili natin. Number 1, kung madali ito, dito challenge. Ayan. So ano pa ba? Ayun, so i-challenge natin sarili and bigyan yung sarili natin ng 13 days to experiment. And then sa after nito, solid na natin yung sasakyan. Hindi, joke lang. So after nito, yung mga natutunan natin sa sarili natin experience, plus sa mga tips, advice, and comments ng ating community, kayo yun, sasama-samahin natin yan. And we will do our best to find the most efficient routine, no, and strategies. Kasi yun nga, nakikita naman natin, so as you can see guys, hindi laging malakas, and hindi tayo yung tipo ng I don't consider myself as a content creator. So hindi ko naman sinimulan tong YouTube dahil I want to create content, ayoko lang sayangin yung yung natututunan natin and yung channel na ito para may matutunan din ako sa inyo. Ayan. So ayaw natin na alam mo yon, gawing stage yung ating content. Gusto natin na maging honest, maging raw as possible. Ayan. Kaya hindi ko po pinapakita yung gwapo kong mukha. Ayan. Dahil wala pong may tutulong, promise. Madidistract lang kayo. Ayan. Madidistract lang kayo sa kung anong dapat nyo matutunan, So yun nga, my name is Rick, I'm your boy. And maraming salamat sa pagsama ngayong day 2 natin, ang ating 13-day challenge. And I'm now signing off, guys. Bye-bye you.